Paano gumagana ang pasilidad sa paggamot ng dumi sa alkantarilya? Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Ngayon, pag-uusapan natin ang misteryo ng isang mahalagang lugar para sa kalusugan ng mga lungsod at planeta, ang pasilidad sa pagdamot ng dumi sa alkantarilya o ETE. Naisip mo na ba kung saan napupunta ang tubig na tinatapon natin matapos maligo, magugas ng pinggan o mag-flush ng inidoro? Ang tubig na lumalabas sa mga drain natin ay hindi basta nawawala, kundi nagiging dumi sa alkantarilya. Ang dumi sa alkantarilya kapag binayos o nalimis ay pwedeng magdulot ng problema sa kalusugan ng publiko at polusyon sa ilog, lawa at karagatan. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga ETE. Para silang mga pabrika ng paglilinis na kumukuha ng maruming tubig at ginagawang malinis ito para maibalik sa kalikasan ng hindi nakakasama. Paano gumagana ang mahalagang lugar na ito? At ano ang mga hakbang sa paglilinis ng komplikadong dumi sa imburnal? Bago natin talakayin ang mga hakbang ng paggamot, mahalagang maintindihan kung ano nga ba talaga ang dumi sa imburnal at kung bakit hindi ito basta-basta pwedeng itapon. Ang dumi sa imburnal ay lahat ng tubig mula sa bahay, industriya at negosyo na matapos gamitin ay nahahalo sa iba't ibang dumi at chemical. Komplikadong halo ito ng organikong material, mikroorganismo, solido, sustansya gaya ng nitroheno at pusporo at chemical na sangkap. At sa mga dumi mula sa industriya, may iba't ibang uri na nakalalasong chemical. Ang direktang pagtatapon ng halo sa kalikasan ay nagdudulot ng polusyon sa ilog, lupa at pagkamatay ng isda at halamang tubig dahil sa kakulangan ng oksiheno dahil ang organikong material ay nabubulok at kumukonsumo ng oksiheno sa tubig at nadudulot din ito ng pagkalat ng mga sakit. Dahil dito, ang paggamot ng dumi sa alkantarilya ay mahalaga para sa kalusugan at kalikasan. Pero, paano gumagana ang istasyon ng paggamot ng dumi? Ang isang istasyon ng paggamot ng dumi sa alkantarilya ay gumagana bilang isang sunod-sunod na proseso kung saan bawat yugto ay responsabel sa pagtanggal ng isang partikular na uri ng dumi, unti-unting ginagawang tratadong tubig ang maruming tubig. Pero paano nga ba nagsisimula ang paglilinis ng sobrang maruming tubig? Ang unang yugto ay tinatawag nating paunang paggamot. Isipin mo na dumarating ang dumi sa ete, dala hindi lang ang maruming likido, kundi pati na rin ang malalaking basura na itinatapon natin sa inidoro o napupunta sa mga kanal tulad ng mga plastik na bote, basahan, kahoy at maging mga piraso ng tubo. Para maprotektahan ang mga kagamitan sa mga susunod na yugto at maiwasan ang pagbabara, dumadaan muna ang tubig sa mga rehas at salaan na may iba't ibang laki. Ang mga rehas na ito ang sumasala sa malalaking solidong basura na pagkatapos ay inaalis at itinatapon sa tamang paraan. Pagkatapos nito, dumidiretso ang tubig sa tinatawag na mga grit chamber o mga tangke ng paghiwalay ng buhangin. Dito, sinasadya nilang pabagalin ang daloy ng tubig. Kapag mas kalmado na ang tubig, ang mga mas mabibigat na partikulo tulad ng buhangin, lupa at graba ay nakakalubog sa ilalim. Ang mga nakakasirang materyales na hindi natanggal ay maaring makasira sa bomba at tubo ng planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya. Pagkatanggal ng malalaking solido at buhangin, pumapasok ang tubig sa pangunahing paggamot. Sa yugtong ito, ang layunin ay alisin ang mas maliliit na solidong partikulo na nananatiling nakalutang, pati na rin ang bahagi ng organikong material na hindi natunaw sa tubig. Ang tubig ay dinadala sa malalaking bilog o parihabang tangke na kilala bilang mga pangunahing tangke ng sedimentasyon. Sa mga tangke na ito, simple lang ang prinsipyo. Ang tubig ay pinanatiling nakatigil sa loob ng isang takdang panahon. Sa panahong ito ng pagpapahinga, ang grabidad ang gumagawa ng trabaho nito. Ang mga particle at mabibigat na organikong material ay dahan-dahang lumulubog na nagiging patong ng putik sa ilalim ng tangke. Ang putik na ito ay panapanahong kinakayon at inaalis para sa karagdagang pagproseso. Ang tubig na lumalabas mula sa ibabaw ng mga tangke na ito ay mas malinaw na, bagaman hindi pa ito sapat na malinis para maibalik sa kalikasan o magamit muli. Natanggal nito ang halos 25%, 50% ng organikong material at hanggang 70% ng mga nakasuspindeng solido. Paano naman ang mga hindi lumulubog? Yung mas pinong dumi na hindi nakikita at natunaw na.
Dito na pumapasok ang biolohiya sa isang kamanghamanghang paraan. Ang sekundaryong paggamot ang pinakamahalagang yugto para alisin ang natunaw na organikong material na hindi nakuha ng mga pisikal na proseso. At ang gumagawa ng malaking bahagi ng trabahong ito ay ang milyon-milyong microorganismo tulad ng mga bakterya at protozoa na natural lang nabubuhay sa dumi sa alkantarilya. Ang tubig mula sa pangunahing paggamot ay dinadala sa malalaking tangke ng aerasyon. Sa mga tangke, malalakas na bomba ang tuloy-tuloy ng papasok ng hangin sa tubig para magbigay ng oksiheno. Sa presensya ng oksiheno, mabilis tumami ang mga microorganismong nangangailangan nito at kinakain ang natunaw na material sa dumi sa alkantarya. Kino-convert nila ito sa carbon dioxide, tubig, at mas maraming biomass, ibig sabihin, mas maraming microorganismo. Ang prosesong ito ay kilala bilang biological treatment at ang pinakakaraniwang uri ay activated sludge. Pagkatapos ng digestion ng organic matter, ang halo ng tubig at mga microorganismo na ngayon ay marami na bumubuo ng activated sludge ay dumadaan sa isa pang set ng mga tangke, ang mga secondary clarifier. Muli, ang tubig ay pinapahintulutan na manatili at ang activated sludge na ngayon ay masiksik dahil napuno ng organic matter ay lumulubog sa ilalim. Isang bahagi ng putik na ito ay ibinabalik sa mga tangke ng aeration para ipagpatuloy ang proseso at ang natitira ay ipinapadala sa paggamot ng putik. Ang tubig na umapaw mula sa mga sekundaryong decanter na ito ay mas malinis na ngayon, malinaw, at karamihan ng materya, orgânica removida. At para masigurong malinis talaga ang tubig para sa kapaligiran. Sa ilang mga planta ng paggamot ng dumi sa alkantarya, lalo na yung mga kailangang sumunod sa mas maigpit na pamantayan ng pagtatapon o yung malapit sa mga sensitibong anyong tubig, may karagdagang hakbang na tinatawag na tersyaryong paggamot. Layunin ng yugtong ito na alisin ang mga partikular na dumi na maaaring hindi natanggal sa mga naunang hakbang, tulad ng mga nutrisyon, nitroheno at posporo na maaaring magdulot ng labis na pagdami ng lumot sa mga ilog at lawa. Kasama pati ilan na tirang gamot. Maaring gumamit ang tersiaryong paggamot ng iba't ibang teknolohiya tulad ng advanced na pagsasala, pagpapadaan ng tubig sa mga filter ng buhangin o activated carbon, mga chemical na proseso para alisin ang mga nutrisyon o kahit paggamit ng mga membrane. Ang layunin ay mas lalo pang pinuhin ang kalidad ng tubig bago ito itapon. At para makasigurong walang natirang hindi kanais-nais bago ibalik ang tubig sa kalikasan, ang guling yugto ng karamihan sa mga proseso ay ang disinfection. Kahit na dumaan na sa lahat ng naunang yugto, maaring may ilang microorganismong nadudulot ng sakit na nakaligtas pa rin. Para maalis ang mga ito at matiyak na ligtas ang tubig na ibabalik sa kapaligiran, ginagamit ang pagdidisinfekta. Ang mga pinakakaraniwang paraan ay kinabibilangan ng chlorination na pagdaragdag ng chlorine na pumapatay sa mga bakterya at virus, at ang paglalantad sa ultraviolet na ilaw na sumisira sa DNA ng mga microorganismo kaya hindi na sila makapagparami at magdulot ng sakit. Pagkatapos ng disinfection, ang ginamot na tubig ay handa nang ibalik sa ilog, lawa o dagat na pinagmulan nang hindi nadudulot ng panganib sa mga hayop, halaman at kalusugan ng tao. Paano yung natanggal na dumi? Saan ito napupunta? Mahalagang tandaan na habang isinasagawa ang paggamot, hindi lang malinis na tubig ang napoproduce, kundi pati na rin ang malaking dami ng mga solidong kinatawag na putik na nabubuo sa mga pangunahing at sekundaryang yugto. Ang putik na ito ay mayaman sa organikong material at mga mikroorganismo at kailangan din itong gamutin. Ang paggamot sa putik ay karaniwang kinabibilangan ng pagpapalapot para mabawasan ang dami at pagdadigest kung saan ang mga anaerobic na microorganismo, ibig sabihin nabubuhay ng walang oksiheno, ay napapatatag ng organikong material at maaari pa silang makagawa ng biogas, isang mapagkukunan ng nababagong enerhiya at maaari ring isailalim ang putik sa pag-aalis ng tubig upang maging solidong latak. Ang putik na ito na naproseso ay maaring mapunta sa iba't ibang gamit tulad ng paggamit sa agrikultura bilang pataba kung pasado ito sa mahigpit na pamantayan ng kalidad, pagsusunog o ligtas na pagtatapon sa mga sanitary landfill. Pagkatapos ng lahat ng ito, pwede na bang inumin ang tubig? Kahit na ang tubig na lumalabas mula sa isang karaniwang ETE ay malinaw, walang amoy, at angkop para ibalik sa kalikasan,
hindi pa rin ito ligtas para direktang inumin ng tao. Ito ay dahil kahit na dumaan na ito sa lahat ng yugto ng paggamot, maaari pa rin itong maglaman ng mga microorganismong mas matitibay na tunaw na mineral at bakas ng mga polusyon na hindi ganap na natatanggal sa mga prosesong ito, tulad ng mga tira ng gamot o pestisidyo sa napakababang konsentrasyon. Ang mga pamantayan ng kalidad para sa pagtatapon sa mga ilog ay iba at hindi kasing higpit na mga pamantayan ng inuming tubig para sa tao. Para may turing na ligtas inumin, kailangan pang dumaan ng tubig sa mas mahigpit at mas advanced na mga proseso ng paggamot gamit ng mga espesipikong teknolohiya ng paglilinis na higit pa sa karaniwang ginagawa sa isang ordinaryong ETE. Maaring ito'y para sa ibang video. Kung nagustuhan mo ito at nakarating ka rito, samantalahin mo na rin mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo ang video at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesado ka sa aming nalalaman, maaari kang maging miyembro para suportahan ang paggawa pa namin ng content at mabanggit ka sa aming mga video. Kung gusto mong malaman pa ang mga kursong inirerekomenda namin, iscan lang ang QR code o i-click ang link sa video description para sa mga oportunidad ng pag-enroll. Ma-develop ang iba't ibang kakayahan na magpapalakas sa iyong karera. Alam mo ba kung paano gumagana ang isang ET? Alam mo ba ang mga kinakailangan yugto sa paglilinis ng dumi sa alkantarilya? I-comment dito, gusto kong malaman. Sa gilid, may 2 video na dapat mong panoorin para mapalawak ang kaalaman at mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipan maging miyembro ng channel. Inhenyeria at ang iyong karera.